Yata hindi mo pa ako nakilala. Bahagi ho, yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus kay Felipe. Well, sabi nga ho natin, ay kuminsan tinatanong natin, nakikilala ba natin ang bawat isa. Kahapon, ay may kausap ako, na kabataan na sabi, "Padre, kilala mo ba ito?" Sabi ko, hindi. Nakikita ko siguro, pero hindi ko naman nakikilala. Ibig sabihin kasi, maaaring nakikita ko, dumadaan dyan. Pwede mo bang sabihin, kilala ko yan? Siguro, pero pag sinabi mong nakikilala, siguro yung pagkakilala na yun ay rin, napakahapyaw. Mahirap na sabihin na kilala mo, na taong ito. Nakikita mo, siguro. Pero yung pagkakilala, medyo malalim yun. Kahit na ako maaari, naalala ko tuloy, yung, kung alam ninyo yung tinatawag na Johari's window, yun yung kalimitan na binibigay ng mga seminaristas, nag-reflect na graduate ng high school. So, bahagi ho na yung pagkakilala sa sarili, yung mga na may bagay na alin, hindi mo alam. May bagay yung ibang tao na alam sa'yo, pero hindi mo alam. At mayroong iba na alam nila, alam mo rin. Katulad ng bawa na kuminsan hindi natin alam. Meron pala tayong actuation. Meron tayong pamamaraan. Kamay natin. Hindi kaya yung iba na okay ng okay, bawat sentence may okay, at may mga bagay na conclusive, hindi nila alam, hindi mo rin alam, something na kung saan ay kinakailangan pang i-discover. Yun ay sa sarili pa lang. Kapag pinag-usapan mo yung ibang tao, ay kuminsan, kahit na ngayong mag-asawa, may mga bagay na hindi pa rin alam. Pero ibig sabihin, yung pahayag na Jesus na nakikilala mo ba ako? Kasi ito ay pagsasama ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Gaano katagal nagsama si Jesus at si Felipe? Alam niyo ba kung gaano katagal? Kasama ng mga alagad, at least, hindi niyo alam kung gaano katagal sila nagsama bilang alagad at saka rabbi. Sino may alam? Wala. 3 years. 3 taon lang. So, bahagi ho, yun yung kung tawagin natin ay yung public life ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Araw-araw nga lang, araw-araw. Kasi kasama nun sabay-sabay sila, parang bahagi ho, sa loob ng 3 taon kung saan pumunta sa Jesus, kasama rin sila. Maaaring hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi kuminsan, kasama lang na Jesus sa yung 4 na mga alagad. Kuminsan din naman lahat. Kaya pag sinabi natin na nakikilala mo ba ako? Hindi mo ata ako nakikilala. At least, yung masasabi natin na, ganito yan. Mayroon kong ng sapat na kaalaman na kung sabagin natin, halimbawa ko, alam niyo ang mga magulang sa inyong mga anak. Alam niyo kapag ang mga anak niyo nagsisinungaling. Mayroong pagkakataon alam niyo kapag yung anak niyo nagsisinungaling. Alam ng magulang yun At least yun, sapat na pagkakilala. Bahagi yun na kung saan yung makita ko natin kung ano talaga yung tama at mali. Kaya, yun ang sinasabi. Ngayon, ay pagkakataon na para makilala mo, sabi nga, sa akin bakit mo nakakausap mo? Pag hindi mo nakausap yan, hindi mo kilala yan.
May alam ka lang tungkol sa Kanya. No? Pero kapag hindi mo nakakausap yan, hindi ko masasabing kilala ko yan. No? Mahalaga ho yun. No? Mahalaga ho yung pagkakilala. Kasi sa Ebanghelyo binanggit natin sa araw na ito ay ito'y tanong na ipakita mo sa amin ang Ama. No? Kasi yun ang alam ng mga Hudyo no? Si Yahweh. No? Wala pa sila nung tinatawag na incarnation na ikalawang persona ng pagka-Diyos. Nandun pa lang sila sa unang persona ng pagka-Diyos. No? Si Yahweh. O kung tawagin natin yung Diyos Ama. No? Wala pa silang Diyos Anak. No? Ipinapaliwanag pa lamang na Jesus na siya yung Diyos Anak. Hindi lalo na yung Espiritu Santo. No? Yun pa'y darating pa yun. Saan? Ay di sa pagninilay pa natin ng panahon ng pagbaba ng Espiritu Santo. At anong sabi ni Jesus? Kasi ang sabi nga ho ay para masiyahan. Ano? Yun ang hamon. Ipakilala mo sa amin ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. No? So, bahagi ho. No? Sabi nga ho natin, ay ang makita ang Diyos ay magdudulot sa atin ng kasiyahan. No? Kaya ho, isa ho sa mga elemento ng kabanalan ay yung taong masaya. No? Yung mga taong kontento. Kaya kapag reklamo kayo ng reklamo, baka hindi maniwala na nakita ninyo ang Diyos. No? So, bahagi mo yun. Kasi, anong sabi niya? Ipakita mo lang sa aming Ama at masisiyahan na kami. Kasi nais rin nilang maranasan yung experience nila nung panahon ni Moises. No? Bahagi ho na kung saan ay maliwanag na ito yung presensya ng Diyos. Pero nung nais sasabihin ni Jesus, na ako at ang Ama ay iisa. Pag nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Ano? Kaya po noong Jubilee year, the year 2000, sa pahayag ko ng simbahan, na ipinapamanig na rin, si Jesus ang mukha ng awa ng Ama. Ano? Kaya lumabas ko sa atin kung yung maalala, yung din lumiganap nationwide, yung devotion sa mahal na birhen, sa mahal na dakilang awa ng Diyos. Ano? Bahagi na yun. Kaya pag nakita mo ang Ama sa pamamagitan ng pagkakita mo kay Jesus, yun ang imahe ng Ama. So bahagi yun na kung saan ay makikita natin, kasi sabi nga natin, maliwanag sa atin yung banal na Santo. No? Nandun ang Ama, nandun ang Anak, nandun ang Espiritu Santo. No? Kapag nandun ang Ama, nandun din yung Anak. Kapag nandun ang Espiritu Santo, nandun din ang Anak. Kasi hindi naman pwede magkahiwalay na yung Espiritu Santo nagparamdam sa iyo, nagpahayag sa iyo, tapos wala doon yung Ama. Wala doon ang Panginoong Jesucristo. Pero yun ang paanyaya na pinahayag na Jesus, na ako at ang Ama ay iisa. Kaya, pag nakilala natin ang si Jesus, makikilala natin ang Ama. Kaya bahagi ho. Kaya sabi nga natin, ay napakahalaga yung buhay panalangin. Kasi doon natin nakikita kung saan ay makikilala yung Diyos. At sabi nga ay pagkakataon na kung saan ay tayo gabayan sa daigdig na ating ginagalawan. Napakahalaga. Kaya ano bang ibig sabihin ng panalangin? Pakipag-usap sa Diyos. Pakipag-usap sa Diyos. Kaya nga every Sunday, ay itatanong nyo sa inyong sarili,
Hindi na ano pag sinabi ko sa Diyos, ay sigurado marami tayong gusto sabihin sa Diyos. Ano? Pero kinakailangan din natin malaman, ano ngayon ang sinasabi ng Diyos sa akin? Ano? Ano ngayon ang sinasabi ng Diyos sa akin? At panghuli, bahagi yun na kung saan ay pinamamanig sa atin ngayon ng Pumumay Kapala. Na makakagawa kayo ng maraming kababalagan sa bilang pagbabarangan sa Ama. Hindi ho para parangalan tayo. Baka akala natin kapag tayo nagagawa ng bagay, sana po may pagbigay natin ng papuri sa Diyos. So, hindi ho sa atin, hindi ho sa karaya natin. Kaya nga may gamitan, may mga nakalagay, to God be the glory. Para panagsalita, to God be the glory. Pero gusto natin tayo sumikat. Pero sana makita natin sa pagkilos natin, sa pagtulong natin sa kapwa. To God be the glory. Kaya bahagi ko yun. Kaya sabi ko, pasensya na kayo na hindi ako fan ng inilalagay ninyo yung mga pangalan ninyo. Kasi bakit? Ay, hindi makikita na galing sa Diyos yan. Saan galing yan? Ito sa mga tao na nagbigay rito. Bahagi. Kaya pagkakataon na kung saan maging maliwanag ko ng ating pagkilos sa daigdig na ito, na maraming bagay na at sa pamamagitan din ho, sabi nga ho natin, sa debosyon natin sa Mahal na Birhen ng Dilao, yung patuloy natin pag-inilay sa bahagi ho na kung saan ay nawa ko ay higit natin makita na sa pamamagitan nito ay makita natin na rin ay yung Santo Niño Dilao. Kasi dala-dala ni Maria si Jesus. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Yung karangalan ni Maria ay para makita natin rin yung karangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Santo Niño Dilao. Kaya bahagi yun ng patuloy nating pagtugon na nawa lumago yung ating pananampalataya. At sa magagawa natin yung magagandang mga bagay, yung mga kung tawagin natin ay ano yun? Number 1, alam niyo kung ano? Kababaan ng loob. Hindi uso ngayon yung kababaan ng loob, hindi. Ang uso ngayon ay alin? Pataasan, paggalingan, bahagi. Bakit gusto niyang makita yung presensya ng Diyos. Bawasan ng yabang. Bahagi. Pagkakataon. Hindi na po yan, pero at least doon natin higit na makikita yung pagkilos ng Panginoon. Na makita natin na parang bagaman sabi nga natin medyo mahirap po sa panahon na ito. Kasi ngayon ay sabi nga natin, gusto natin palaging gusto natin na dala-dala natin yung ating bangko. Kasi kinakailangan natin i-depensa yung ating sarili. Ay baka pagkakataon, isa lang o yun. Pero sabi nga natin, kasi yun ay pinamamanig ng ating debosyon sa Mahal na Birhen ng Dilao, na kasama ang Santo Niño Dilao. Pagkakataon na kung saan ay makita ho natin, kaya anong sabi ng Mahal na Birhen Maria, pagkakataon, pagkita sa kagandahang loob ng Diyos at pagtitiwala sa Kanyang awa at pagpapatawa. Kaya sana po, sa ating mga tumutugon sa panawagan ng Pumumay Kapala, ay makita rin na yung tunay na presensya ng ating Panginoon. Para masabi natin kilala ko si Jesus.
Hindi ka lang sa nabasa ko sa libro, marami akong napakinggan, sa mga sermon, sa mga ngayon uso ngayon ng YouTube, no? Pero bakit? Tinanong ko, bakit? Ay, naging bahagi ng aking buhay panalangin, no? Na kung saan ay patuloy akong ginagabayan ng may kababaan